nining nga bulan sa Mayo. Atong mainiton nga panimbaya karon yung tanang mga suki mga kasangkay nga naminaw nining atong tulumanon. Atong mga kaigsunan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ingon man sa atong mga suking mga kalungsuran. 47 kalungsod apil na niya na atong mahal nga lungsod sa Luway. Maayong buntag o katong nagfiesta karon nga lungsod. Oy, happy fiesta. Kananyong tanan. Ingon man, mainiton sa blanto nga panimbaya sa atong mga online listeners and viewers nga nakatutok kanunay sa atong tulumanon pinagi sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Mga sanawayng buntag atong mga panghinaot ang tanan na agyod sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapahimuot sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong higala sa kahanginan Tibbs Buliser Jr. makiguban kaninyo og sa kanunay kuyog usab ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga soliran. Just pray, hope, and don't worry. IATF, inyong alagad ta forever. Update, paspas, nagpagabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper. DYRD Sniper ni Bay. DYRD Sniper. DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyohang makugihon nga pagtaho sa mga panghitabo sa itong katilimang bulanon, labi na ang mga panghitabo sa mga kadalanan. Salamat kayo mga snipers o katong mga snipers nga wa pa makakuha silang mga sticker kuha na diri sa atong istasyonan aron mahimo kamong opisyal nga sakop sa DYRD Snipers. Update, paspas, nagpagabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper. DYRD Sniper ni Bay. DYRD Sniper. IATF, inyong alagad ta forever. Welcome aboard inyong alagad mga kaigsunan ning adlaw nga Lunes, pizza 20. Ato na timbayaon mga igsuon og happy fiesta. Nagfiesta karong buntaga karong adlaw Kantuyok Clarin dito sa Bayong Gindulman, Imelda Duero dito sa Mayuga Gindulman, Progreso Alicia o sa Tabunok Gindulman. Oy, tulo de eron mga kaigsunan ang nagpiesta nga barangay Tabunok, Mayuga ug Bayong sa Gindulman. Kagahapon kuanto kandihay Ola happy fiesta mga kaigsunan, masabawon nga panimbaya kaninyong tanan. Hinaot nga malipayon ang tanan nining pagsaulog sa mga kapistahan mga igsoon. Arita mga higala, arangkada ta sa itong mga isgutanan karong buntaga. Oy, mangutana. Mangutana ta ni Kapitan. Kinsa nga Kapitan? Si Captain Speak, mga kaigsunan. Ang Kapitan nga nakapasikat og samot sa Chocolate Hills. Naunsa nakaha mga kaigsunan ang investigasyon sa Chocolate Hills. Naakahay manubag. Kumusta ning tawag sa Kongreso dito sa kauluhan? Tinuod kaha ni o Zarzuela? Unya, unsa ning lakang ni Congressman Edgar Chato, Banban Amintado ug Alexi Tutur nga duna kuno sila'y amendments sa pag-manage sa Chocolate Hills. Hoy! Atong luwason og panalipdan si Chocolate Hills. Kaya na itong isgutan mga kaigsunan karong buntaga. Adto ta sa mga bungtod-bungtod mga kaigsunan, mga bungtod nga nahimong wonder mga kaigsunan. Tungod niini mga igsoon wa muhunong kining mao nga balita kabahin na mga igsoon aning kontrobersyal nga Chocolate Hills din naglangkob kini sa daghang mga kalungsuran Batuan, Carmen, Sagbayan napagli usa kuno ka bukid nga naapil diha pod sa lungsod sa Clarin. Ato ning isgutan karong buntaga mga kaigsunan atong pangamustahon si Kapitan. Okay ba si Kapitan? Naunsa na nahitabo ni Kapitan mga kaigsunan? Ato sa paminawon ang report kabahin niini gikan sa tong alagad reporter Glee Orculio. Glee, pasok.
Sa laing bahin, mga representante sa Kongreso sa Bohol nagtinabangay sa pag-file og amendments sa Expanded National Integrated Protected Area System o INIPAS Act. Si Kongresista Edgar Chato, Kongresista Vanessa Vanvanamintado o Kongresista Alexi Totor sa una, ikaduha ug ikatulo nga distrito, matag-usa, nakigtagbo sa mga opisyal sa DENR kaniadtong miaging semana aron hisgutan ang mga posibleng pagbag-o sa balaod nga gipatuman kaniadtong Hunyo tuig 2018. Ang Assistant Regional Director sa DENR nga sila si Charlie Fabre, Pedro Cleo Colis, Sandro Tagbilaran, Linlen Racho, Batuan Mayor Dodo Humawin ug ubang mga opisyal sa DENR nga naglakip nila ni Lorna Fernandez o Christopher Kalipusan nitambong sa nahisgutang tigom nga giduma ni Kongresista Edgar Chato sa iyang Pinoy-anan sa Tagbilaran. Ang gisugyot nga balaod nun nagtumong sa pagtubag sa mga kabalaka sa Chocolate Hills nga mikatap sa ikaduha ug ikatulo nga distrito nga dunay usa ka bungtod sa katigbian sa utlanan sa Sagbayan ug Batuan. IATF, inyong alagad ta forever. Salamat Gli sa mga nga report. 22 minutos mga kaigsunan human nakalabay nga alas 8 sa kabuntagon. Atong sumpay-sumpayon kining maong mga balita mga kaigsunan ug atong klarohon. Pinagi usab sa pagtawag sa atong mga kongresista. Nakaron sa atong linya mga igsuon nga to ang unang distrito nga Congressman Edgar Chato. Congressman Chato, mayong buntag kanimo. Pagtid, may buntag sa itong mga tipaminaw sa kanginan. Yes, Congressman, i-NIPAS law or bill ang ato abakahang giplanuhan karon diha sa Kongreso. Unsay mga elemento ni ini Congressman? Unsay kwaon, unsay ipuno sa existing NIPAS act nini sa ato ang nasod Congressman? Nagtigom ang tulo ka congressman sa second and third district gives dito sa among panimaday, no? Nag-assemble ni Congresswoman Van Van o Congresswoman Lexi. Kuyog ang DNR Regional Office representant sa Assistant Regional Director Charlie Fabre. Ang atong bago nga Pedro Collis, ang atong Sandro Tagbilaran, no? Kay si Linlen Racho. Tungod kay ang Batuan nga maugyod ang nag-initiate sa maong igom, ubos na niya doon umawid. Nag-alipasa na yun ang mga tao nila tungod kay the entire town was covered by INIPAS. O sa tahat namong panagitgot, may resolve introduce og amendment sa INIPAS law. I-file na mo ang balaod before mag-adjourn ang Kongreso aron nga dunay official na gyud nga pagsugod sa consultation sa ato ang mga congressmen sa atong provincial government with Governor Aris and the committee sa Sangguniang Panlalawigan. Unya ang atong private sector group ma-appeal sa discussion. Appeal na ang Baywatch o uban pa. Stakeholders labi na sa mga covered ingon man ang mga barangay level kay communities man ang involved ni ini. So, ang among gisabutan nga file nga bill will be an act establishing the coverage of the Chocolate Hills Natural Monument, amending sa composition sa Chocolate Hills National Monument Protected Area. Naapoy proposal nga i-amend ang membership sa PAMBIL. So, mao ni ang mga provisions nga gi-appeal niana. This is of course in relation to RA 11038 o kanang gitawag lagi og Expanded National Integrated Area Protected Systems. Kining maong bill hopefully mapasar nato sa Kamara de Representante and we are seeking the support of the Senate. Labi na ni Senator Villar who chairs the Natural Resources Committee o ni Senator Loren Ligarda. Silang doha mao'y nag-asaka yun sa INIPAS law sa National sa Senado. So, ang coverage na i-propose nato sa Chocolate Hills
Natural Monument ubos sa proposal mo amendar sa kanang President Ramos nga proclamation at sa 1997 mo amendar po sa mukuha og bangit, no? We will be guided by the proclamation of President CMA katong number 333 na nag-establish sa protected areas. Originally, 14,000 magod sa President Ramos ang areas na covered hectares. So, ang tigo, that one, covered yun sa 14,000 hectares. Kaya ang inhat, 1,776 hills. Kaya ang nakatong panahon ni nga, kung ma-amended ang maong balaod, ma-reduce ang actual area to cover only the Chocolate Hills nga mga bungtod yun mismo o katong giingon sa GMA proclamation na 20 meters drawback moving outward sa base of the hill. So mo basically nasa draft, no? Kaya karon pa man ni lawas nga din na mo i-file di ba ugma on. So a protected area, once this will be approved, will cover only 5,883.63 hectares. Tingkol sa official survey na napag sa DNI, namutulungan mga policemen, which means na covered yung mga bungsod o mga areas surrounding the hill to just centimeters outside, maway makover sa national monument. So, ang description sa DNR, ilan ang gisubmit, all the technical details, na among gipangayo. So, we are ready to file it. However, kani pag-file na to, TIBS, this only indicates that ang Kongreso takes official jurisdiction of the issue, kunya this will open the doors for official consultation by the Committee on Natural Resources. So, katong naminaw ron nga moingon nga o pa man may konsultaan, nag-file naman mo, nag-file sa aron nga magsugod ang official consultation by the Committee on Natural Resources of Congress. So, ang input sa provincial government, ikan sa investigation nga imaghihimo, ang input po sa private sector, sa Baywatch, kila ni Gigi Bilira, nag-upan pa nga mga grupo, ingon man ang mga tao nga manawag sa radyo, kunya dunay input po nga ilang kaugalingon, mao na ni sila ang atong basihan in the presentation na yung official committee report na muhatag na taog mga official position sa nagkalain nga departamento na apil niini. Mo-apil ang Department of Budget. Kaya ito sa dako nga punto nga appeal sa proposal, mao ang pagbutang o requirement na ang national government with only 5,000 kapin ka hills ang mahimilin, kinahanglan nga dunay just compensation sa mga yuta nga privado na officially ma-declared yun na part of the Chocolate Hills National Monument. Aron nga dunay fair nga assessment gikan sa assessor or sa korte baka aron nga na ay just compensation. Okay. Kaya nahugod og in the process, mura naman yun og ipargo na sa gobyerno ang mga yuta niya ng mahina. And to be fair to the ordinary citizens, nagikan sa ilang mga ginikanan, nagawid og mga yuta, mga titulo nining mao mga yuta long time ago, before pa sa proclamation nga ginahimo para sa Inay Pass, para sa Inay Pass Law, para sa proclamation ni SBR o proclamation ni GMA, pagdahan sa o isya na naapod sila compensation. Okay, Congressman. Kaya na sa gobyerno TIBS tungod kay 14,000 hectares, reduce na magkag 5,000 kapin ka hektarya. So, monitor ang medyo unod yun sa mga ikasabutan sa mga congressmen with the DNR. Okay, atong himay-himayon ni Congressman, ato lang tagbo-tagbuon ning mga issues nga aron masayon pagtuhog sa atong mga katawhan. Daghang issue nga ingnon to controversial, questionable nagpaluyo anang Chocolate Hills. Una, kadtong giingon nga 20 meters
Pambi nga issue, 20 meters sa Chocolate Hills. Mao nang ang maong swimming pool ni Violet tungod kay nasudo sa 20 meters. Unsa may resolve on your level sa inyong brainstorming kanang inyong ro nga huna-huna karon nga i-file. Kanang 20 meters unsa may mahitabo ana sa inyong proposal, Congressman? By the way, tips, karoon lang na to ang among tigo sa ato mga proposal, wala mag sentro sa kahitabo sa sektayan ni Captain. Yes, kay bawo ko na Congressman, so, muna atong gihimay-himay. Ato una sa taanang dapita, padong tanang dapita sa ubang butang. Kay bawo ko wa ta magsentro sa Chocolate Hills. Nangutan na lang ta atong ita sa tagsa lang. Unsa may inyong proposal bahin anang 20 meters sa inyong level? Ang 20 meters is outward na siya dili going up to the hill. Okay, outward. Kanya kanang maong policy, mapil gyud siya sa protected area sa maong zone. Okay. So why kalainan karon sa nahitabo kay outward magihapon kanang swimming pool kay issue no kung magisgutan ng mo itong basihanan sa atong discussion outward man gihapon na. Wa bay i-amend anang at giingog outward wa ba day maigo mabusulti sa balahod og outward na upward ba day ang giingon sa balaod nga angay emenderon? Libatin ang kang GMA nga proclamation mao'y over 20 meters outward dito sa base. Okay. Unsa may GMA na. Okay. Pero pagtud sa Inay Pass Law, even if there is a provision of the Inay Pass Law na respetuan ang mga previous rights na samutang dito, ang overage sa listahan sa tanang gitawag o covered protected areas na specifically mentioned yun ang Chocolate Hills, balik sa 14,000 hectares. Okay. Nakuha po yung original ni Ramos sa proclamation, and that was the reason why in 2007, GMA issued a proclamation nga nag-amendar sa kang Ramos aron nga ma-excluded ang flat lands outside of the 20 meters outward radius of the mountains, of the mounds. So, mo na nga, ang hindi mo ang basihan sa discussion of the DNR, ibalik na to specifically ang mga provisions sa GMA and then add more provisions to it. Okay. So, mo na natabo ato. Simply put, Congressman, kaning 20 meters magpabilin pa ni nga pwede ta muhikam sa 20 meters outward or dili na? Pwede. Sa inyong proposal. Okay. Ato klarohon mga kaigsunan kay mura og di pa ambot og di pa klaro na to kayo no. Unsa may tabo aning 20 meters? Naa pa ba ni? Tugutan pa ba sa Pambi ang mutukod beyond 20 meters? Congressman? Yes, ato lang i-simplify, Congressman. Under your proposal, naa pa ba ning more than 20 meters or wa na ni? Nagyapon sa proposal lagi tips. Okay. Ang iyang conditionality, number one, different from the previous proposition. Okay. Na may proposal nga mag-just compensation sa mga yuta nga pribado sa mga bungtod o sa mga outward nga 20 meters radius, mao sa gyapon ang policy with respect to the mountain. Pero naka may existing infrastructure and proposed government projects for public use within the 20 meters band. Naay karsada nga daana na katungod sa bungtod. Okay. So dili na nimo sa siya. But it should not be detrimental to the natural state. Okay. In short, Congressman, no, kanang nahitabo karon sa Captain's Peak nga dunay swimming pool, dili gid unta na angay na swimming pool ibutangan na. Ug imo tanawon man pud ang diha sa Captain's Peak. I want to get comment on the existing investigation. Kaya na pa man na sila investigation ongoing karon in the Senate House and even in the provincial government, gipaabot po sa committee nato ang result ana or kanito ng congressman nagpaabot po ana nga result kay makonsider na sa ato ang bill nga i-file
Pero what is important to stress is may be kung tanawin nimo ang mga hills dito, pananglitan, nag-overlap ang mga bukid outward of the hills kay nagsikit-sikit yun ang mga bungtod. So makover this tradition. I hope that is clear. Mhm. As long as sa pamitan government nga kalsada, barangay road, itong tama sa ubo sa hill, pero kasunod sa 30 meters drawback going out. Dili na siya important. Pero what is important is dili detrimental sa natural state of the Chocolate Hills and its buffers. Okay, klaro na Congressman kung kalihukan sa gobyerno like karsada o unsa pa na okay ra na siya no nga mosud ta anang maong area nga 20 meters. Ang ato lang gi-example ba, kalihukan sama anang nahitabo sa Captain's Peak nga Chocolate Hills swimming pool under your new proposal. Mahimo pa ba na in the future nga susama ni ana nga magama og swimming pool sama anang nahitabo karon sa Captain's Peak? My answer to that is this. In the proposal, all titled lands owned by private persons and or corporation within the hills and the 20-meter drawback shall be appraised not by the municipal assessor or by other court and subject to just compensation. Okay. Monay, Why problema ng subject to just compensation na congressman no? Bayran ang tag-iya sa yuta. Ang atong giingon pwede ba magama og susamang swimming pool o ingon anang dapita the same area. Dili na lang ko mutubag natin kay i-evaluate na sa mga experts usab nga i-appeal sa PAMBI compensation. Ang tanan ni existing private commercial structure, appeal na siguro ang Captain's Peak, of course, upang nga similarly situated na without protected area management board clearance, without for environmental compliance certificate, o kanagingon o detrimental impact as may be determined by the Environmental Management Bureau, dili gid na sila iyan. Okay. Congressman, mag-isgota sa PAMBI kay naisgutan nimo nga possible membership amendment sa membership sa inyong proposal unsa mahitabo ang composition sa PAMBI, mga barangay captains man nga naa ang mga protected areas na bilong na ang congressman na ang gobernador, unsa may kabag-uhan nga inyong gipropose anang dapita, Congressman? Sa atong nasabutan tips with the 3 congressmen and the DNR, ang among proposal subject to consultation officially sa Committee on Natural Resources is amendahon ang membership sa Chocolate Hills National Monument Protected Area Management Board. Anya sa present membership niya, i-expand ni to include sa mga Department of Tourism Pananglitan, the National Museum, UNESCO Technical Committee of Bohol na Amantanyana, o representative sa religious groups and environmental land, mga technical dito. Gili political persons like mga barangay captains o ang local officials. Of course, na ang mayor, na ang governor, mandated member because territory NATO or natural resources NATO ang maong area. Pero ang mga senador o district representatives who are lawmakers and are not executives, maglingkod as ex-official members pero dili ni sila membro nga regular. Because dapat ma-exercise ang mga congressmen and senators o oversight function sa Congress. Kung doon na implementation of the law, di sila for more proposal nga gihimok nato o nya magpadayon sila overseas bisan og pili ilang nga district. Okay, okay, at present Congressman, dili sila ex officio, regular member sila, they are part of the kanang mobutar sila o mo-appeal sila sa decision making. As ex officio member under your proposal, unsa na may role sa mga congressman or ilang representative maminaw ra
Wa dyan mo sila, dili sila kabutar, dili sila a part of quorum? Oversight function is inherent in Congress. Anahami powers nga mo oversee yun, senators and congressmen sa implementation sa mga balaod. Under the present, ang mga congressmen and senators are listed as members pero dili sila pareho sa governor, dili sila pareho sa kapitan, at pwede silang mobalibad sa membership. So it is stated in the law, pwede silang mobalibad na sila right to refuse membership. So, murag mistiso ang ikapagka-membro. Ang among una, let's put it black and white. Ang mga congressmen dili legislators. So they should not vote there. But the congressmen and senators are mandated to oversee because they have oversight function on the laws that they pass. In other words, parehas sa RDC, ng Regional Development Council. Ang RDC, ang congressmen and senators do not sit there as members sa RDC, Regional Development Council. But we are allowed to participate. We are invited to attend as kanang gitawag nila og advisory council. Okay. So kanang RDC imong gisulti ron, Congressman, dili na mao ang nagpanghitabo presently sa PAMBI. Ang Congressman is really part of the board, meaning appeal siya sa decision makers, appeal siya sa quorum. Under the Inay Pass law, yes, Okay. that is part of the law. Okay. Pero atong time sa una before the Inay Pass, atong Inay Pass law lagi gibutangan og pwedeng mo balibad. Pwede mo balibad. Nasa Inay Pass law na. Prior to that, even the governor was not a member of PAMBI. Karon dili During na. the GMA law, during the time before the Inay Pass, itong pag-approve sa first clearance 2018 sa Chocolate Hill, ang governor dili member. Okay. Only the planning officer of the province. Okay. So under your proposal, Congressman, ang congressman dili member sa PAMBI. Under the proposal, dili voting member, but just like the RDC, may invited to the meeting, dili voting member, can be an advisor, patuna siya oversight function. Okay. Kung ang imbestigahon sa Kongreso about the law that was passed, then function na sa mga congressmen and senators. In short, ang amendment sa PAMBI composition na Congressman is addition. Amendment by addition, additional members like taga-tourism, religious sector, unsa pang uban nga grupo nga ma-appeal. Unya human gikuha si congressman, gi-appeal ang tourism ug religious group. Napabaylain nga ma-appeal nga bag-o nga member ana under your proposal. Yes, possibly yun nga na ay gani ma-define po nga role kay na ay discussions about kana laging voting strength sa tibuok nga pamilya kay og 30 kapin ang mga baryo nga covered, tanan nga mga baryo nahog nga voting. Ang importante magud ani nga what is technical dako sa PAMBI and sa voting. But what is non-negotiable is kanang consultation gyud nga himuon with the local officials and the barangay or representing the barangay kay ilang natural resources na kinabuhi na niya na. So, with respect to consultation, that must be mandatory. But with respect to unsay makaayo sa Chocolate Hills, unsay makaayo sa natural resources, people working with the locals. So, mo na yung rason tips nga modifications may tungod sa membership sa PAMBI, gawin mong tanaw ng daghang baryo. Ang technical side, mabalance yun sa consultation sa law. Okay. Lain na itong isgutan ng Congressman under your proposal. Ang lungsod usab sa Batuan, no? Kahit tibuok lungsod covered sa protected area.
unsay direksyon sa based on your proposal niya nang maong amendment Congressman. Tulo ka barangay Mayor- matod pa ni Mayor Dudo ang naay Chocolate Hills. Nagpasabot ba nga maora po na ipa-cover sa protected area? Si Mayor Dudu Humawid was part of the meeting. Okay. Mao to'y rason nga no nga but 45 minutos mga higalaw managlabay ang alas 8. Tuan ang tapadong sa lungsod sa Batuan mga kaigsunan nag-isigot no under their proposal kay ilan naman ang giaksyonan. Ang mga kaigsunan the whole town of Batuan is covered sa protected area law. Okay, yes, go ahead Congressman. yes, mao to'y rason since nga no nga magkuha ng among report to sa kay whatever lessons we learned from Batuan nga nag-cover ang tibuok na area, apply ni siya to the other areas as well. So, mao ni nga ang itibok na Batuan nga area nga mao among gitagaan og focus ma-benefit mo ang amendment kung mapasay kami nga balaod kay ang iyag yung tumbok nga i-preserve kay ang real solutions yun. Meaning, ang DNR, maghimo yun sa ilang technical, ihap na kanabuso together with the local community. Kaya may yung sa community pananglitan nga sa politics ni dili ni kung sa may definition ng chocolate hills, mubalik ang DNR technical expert. O galing mong turat sa chocolate hills ba na? Katubong turat sa chocolate hills ba na? Kaya dili. Kaya kung mag-ihap na ka o pila ka bungtod yun, kung 1,700 ba yun na based on banak-banak panahon ni Ramos or 1,268 na ba siya based on traditional na ito nga definition of chocolate hills kay as far as I can recall bata pa ko 1,268 man na kasi ako pasabot ni Ramos nga nahimo ng mga 1,700 Nanganak. ang mag-ihapon yun na o klaro kaya aron nga ma-apply po ni klaro ang balaod because the protected mountains are only the chocolate hills. Kung di na chocolate, hindi ko na natap yung mong ihap. Gawas pa po ni anak Congressman no. Pila man ang silbing ingon nato og outward nga area nga makover pa na siya sa protected area ang from the foot of the Chocolate Hill Congressman no. Pila ka meters na away nga makover pa sa protected area law. 20 meters sa gitin, moving out. 20 meters sa gitna. Okay, so beyond that, dili na ma-protected area. So, Kahit makot na ni Mayor Dodo sa Batuan, na ako na'y daghan nga bungto dito sa ilang lungsod, na ako sa formal chocolate hills, o niya, sa apil naman ni noon, na nagitawag o chocolate hills protected area. So, tanang utos ni Ana, apil po sa buffer zone, gagalibot. So, ang point ni Dodo, yung Mawid, kung dili gyud siya ma-validated nga chocolate hills, ayaw ninyo apila og ihap og chocolate hills. Ma-predict ang tanang tao nga galibot ni ini. kinsa may authority anak Congressman to validate mo deklarar nga ang usa ka bukid diha apil anang giingon natog Chocolate Hills? That is ang strong stand on the technical side. Kaya sila may naagi mandate na ako technical expert na rin ng scientist. Mo po na hinungdan nga nung i-propose ang PAMB membership to include more on that kind of meeting, the technical people o combination sa consultation sa Okay. So, ma-identify ka kayo, mag-survey kita sila. Kinalatuan sa DNR na ako ng lokal kay pagkatao anang mga tao diha sa lokal nga diin namuyo anang maong area may bawa saan sa usukan pa sa una outside sa Chocolate Hills diha. Kaya sila sila mga ginikanan pa. Kaya bawa sila nga mao ni mga bungsura, mga Chocolate Hills yun. Of the consultation. But the technical side, di agad na sa DNR sa mga technical expert. So, kabahin ni anak Congressman, kay inyo namang doon na naman mo nahitabo nga brainstorming, unya inyo nang i-file ang maong bill. But ba pasabot nga at this time doon na natay initial or final technical description kung asa napitan ng maong mga bukid sa Batuan nga maoray i-appeal anang protected area? Dili ko makasulti ana, DNR lang but the
DNR submitted to us for purposes of filing the law the technical description of asa karon ang existing boundary under NIPAS of asa po boundaries by the time nga ma-file na mo ang bill. Na sila submitteds pero subject to revalidation good na kay sa gistorya lagi ni Mayor Dodo humawid nga naay mga bungtod nga di na-appeal og chocolate hills nga na-appeal og deklarar nga chocolate hills. So nagyo kay revalidation. And who will do the revalidation, anak Congressman? Ang DNR or separate group, an interested party? O sa mana? As I've said, DNR led na siya nga whether pwede sila mo-outsource og mga scientists but the DNR will have to lead that process. Kaya mo ba na ang department nga in charge sa protection, preservation sa atong natural resources. How about the management of the Chocolate Hills, Congressman? No? Nabatay kabaguhan nga nahuna-hunaan ni ana nga gi-appeal sa to ang proposal, Congressman, other than being a protected area, napabay other areas of concern that kinahanglan natong i-file diha sa Congress as to the management of the Chocolate Hills. Ang management sa Chocolate Hills it's certain sa inay. So, wala na kaya lugaran sa karon. Okay, Congressman, mura og nga to ang signal mura og naipit, Congressman, no? Murag di na maayo. Atong oras mga kaigsunan 22 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon na mga kaigsunan na gilingkuran na sa tulo ka mga kongresista dinhi sa lalawigan sa Bohol aron na pagpahigayon og kausaban sa balaod mga igsoon niya ng Chocolate Hills diin covered sila sa expanded na NIPAS law mga kaigsunan nga itawag og Republic Act 1103. Yes, Congressman. So ang kung mag-isgot tag management wa na to maklaro ka ganina, Congressman, kay mura aga atong signal wa dili na maayo. Why kabaguhan as to the management of the Chocolate Hills? Ang management kung may istorya kag Chocolate Hills complex nga atong istoryahan ha, dili na Chocolate Hills nga ato anag turista karon. The Chocolate Hills management of the entire historical monument complex of the Chocolate Hills under the DNR na existing structure ana sa inay law. Wala na nato ilabti except the present structure needs support by the government tungod kay ang reklamo nila sila ra kabuk ang permanent ana nga empleyado sa DNR, the rest are just cash files. So cash files may mawa anytime. So mao ni nga importante nga tagaag-suporta ang management team nga naghawid sa tibuok protected area kay sige ra magpaningil ang Kongreso inigiri og nganong man ma-supervise nila, nganong man maadto, nganong wa mabantay. But ang staffing diha panalitan og kulang, then kinahanglan siya support natin. But as far as the substance of the law and the structure, walay proposal to amend that. Okay, sa mga umaabot Congressman, no, sa tingali sa panahon nga dili na ato panahon sa mga sumusunod nga henerasyon, unsay tan-aw nimo Congressman, nakay madugang pa nga complex or structure na naman tay Carmen, na Chocolate Hills Complex, natay Sagbayan Peak nga naa sa ibabaw sa bungtod. Kanang maong mga kalihukan na mahitabo ka na sa umaabot or gidili na jud ang inana nga kalihukan nga duna pay bukid nga gam-an og structure. Mao na importante things nga dalaod klaro aron it cannot be given different interpretations. So mao na gipaningkamutan po nato nga makuha ang mga ideya dili lang sa mga congressmen, dili lang sa DNR, kundi sa nagkalain nga mga sektor. Unya doon na may gitawag og management plan ang kada protected area
mausad na, mo-apply sa na niya po na dinhi sa Chocolate Hills. Basta ang klaro sa balaod, ang mga bungtod, bawal hilabtan. Okay. O ang outward, 20 meters, bawal hilabtan. Okay. Other than that, ito mga areas na ay mga regulated na regulations na nga pag-asunod. Pero ang pag-ingog hilabot, Congressman, relative na unsang hilabutan man na permanent structure o light material, na may uban nga gamarag mga hagdan-hagdan nga kahoy, Congressman, unsa man na ma-consider ba na, ma-qualify ba na nga giingog gihilabtan? Lili sa gumutubag na lang sa detalya na tips tungod kay na ay technical experts lagi, kagikinanglan mabutang sud sa management mismo o even in the PAMB, kay aron ka ng mga questions ngayon ana ma-address. Kinahanglan iklaro gyud na po, Congressman, no? Ang legal framework will be the legal framework must be clear. Unya mao nay rason sa tips ngano nga naay proposal of just compensation aron what the prejudice ang gobyerno. Kung ibawal man galing, walay confiscation of private property. Congressman, sa tanang bukid nga naadya karon nga gi-considered Chocolate Hills, iya na ba na sa gobyerno mag-isgot kag title sa yuta or title pa na under private persons? Karon sa garon na private. Sir, dili ka maayo og palito na lang na tanan under just compensation nga ang tag-iya ana ang gobyerno aron wa mo na kyaw-kyaw, Congressman. Amo, sir, kung ganyan tips, nga mao nay naadiri sa among proposed legislation. Aha. So Kaya ron dili ma-unjust, dili ma-confiscation or confiscatory. Importante aron di na ta mo reklamo ang gobyerno, di na mo reklamo nga naay nag-violate kay kompleto na nga sa gobyerno siya. Mao po may rason nga kinahanglan ma-identify gyud kung unsang bungtura ang Chocolate Hills. Kaya ron ang gobyerno dili pud magpataka og declare og Chocolate Hills ni bisag dili siya Chocolate Hills kay bayran ba ang gobyerno og pananggit manggaling bisag dili Chocolate Hills imong ingog Chocolate Hills. So dapat klaro gyud ang identification og asa ang mga hills kay sa proposal sa balaod if approved dunay just compensation ng private owners. Kunya karon, Debs, usara ni ka simple nga butang. Under the Ramos Proclamation, 14,000 ang area. Kunya ang under the E-NIPA, kaning karon nga recent law, listed nga 13,900 kapin, almost 14,000 hectares. Mo na rason nga nung na-cover ang Tibok Batuan. But under the proposed law na to, ang gisubmit sa DNR ug ihap nakasbungtod o niya outward buffer zone only 5,000 kapin ka hektarya. So kaya na nang i-just compensation sa gobyerno. Mo ay among gitanaw ng mga congressmen. So kining 5,000 plus Congressman nga hektarya, of course covered tanan nga giingog Chocolate Hills niya na mao ni paliton sa gobyerno under just compensation ug kinsa nang mga title holder ng maong mga yuta bayran sa gobyerno. Subject to validation, Ted, once approved ang among proposal, mao nay mahinabo. Kay mag-evaluate pamandaan sila sa technicality ni ini. So at least dili na kayo dako Congressman, no? Gikan sa 14,000 ni Ramos na 13,000 sa present unya under your proposal 5,000 na lang, meaning under your proposal ang protected area mo reduce na into 5,000 kapin nga hektarya. Kadiyo ha, I will try to check. Kay ang DNR man yung submit ani, mura o ang imahimilin nga area is 5,883.65 hectares. Mao ni siya. Kung imong ispektuhon na yun nga, bungtod ra maoy fully protected o ang outward 20 meters. Bungtod plus ang outward nga 20 meters, in totality moabot na og 5,883.5 hectares. 83.65 hectares. Nagpasabot na nga, unsa tawag ani, medyo kaya na po sa gobyerno, mas gamay na lang po siya in-compensate sa gobyerno. Sa itong original nga 14,000, kaya maapil mag-munisipyo, maapil ang merkado, maapil ang tanang karsada, maapil ang mga kapilya, simbahan, sa batuan. Kung kanto mo imong sundon. Okay. So kaning tanan nangayon justisya ang lungsod sa batuan. Okay.
So meaning tungod kay doon na mo figure nga 5,883.65 hectares sa ato pa technically speaking nasurvey na ni doon na mga coordinates and technical description tanang mga yutaa ug asa dapit tong ipang siak ani Congressman. Yes, sa DNR na tip, sa DNR. Pero, kanunay kong moingon at a caveat or a warning, kinanglan siyang validation lagi kay ang mga tao, kinanglan nga kauban nila ang pag-identify sa mga Okay. bungtod. So meaning kaning mag-validation sila approximately, tingnan na nato, approximately based on present estimate, mo na i-submit sa DNR sa tulong ang Okay. congressman. So it needs validation meaning Congressman kaning pag-come up aning 5,883.65 DENR ay naghimo ani kinahanglan ilahaning ikonsulta sa mga tao nga mao ni. Yes. Yes. Because Posible- all data that the congressmen are using are coming from the DNR based on our discussion nga gihimo sa tulo ka kongresista. By the way, tips kaning among investigation nga gihimo independent ni sa gihimo sa ato ang provincial government, sa Senado. Mao ni nga ang ato is una na to file as a working paper kunya all the other inputs isud na nato to make sure nga ang mugawas nga balaod giagi gyud sa consultation. Kanunay na kong gisulti nga importante ang consultation sa mga tao. The legislative branch is the people's branch of government. It is the branch of government that engages with people because ultimately the laws and the rules na gikan sa Kongreso or gikan sa mga sanggunian eventually rules lives of people. Mao na nga maximum consultation is important. So nay possibility ani Congressman nga konsultan sa mga tao mugamay pa ni og samot kaya mga tao di man moangay anang protected area kay maglisod man siya lihok. Congressman. Dili po nimo maingon nga mugamay kay posible po na siya mosaka team. So depende kay Aha. ug naa ang mga technical experts nga kauban sa identification. Dili naman ni mahimog table survey. Correct. By barangay to barangay survey na gyud initiative. Okay. And that survey nga giingon nimo barangay to barangay mo na giingon nimo validation process Congressman. Correct. That is right, tips. And that Okay. is the only time we can say nga definite na gyud ang mga bulaanon o pila itong bungtod kay kada bulaanon pangutan-on bisan pa ang atong provincial officials tingali maglibog man sa tinuod 1,268 hills ba to nga mao na lista diha sukad pa sa una sa mga previous years or kana bang giingon sa karamos nga 1,700 abot og bisan nagikan. So under your proposal Congressman, maklaro na gyud og pila gyud ka hills under Chocolate Hills Congressman. Yes. Mhm. Yes. Okay, so at least kung makasud na ni siya diha sa Kongreso pinagi ang pag-file ninyo, musunod na ang mga sunod nga kalihukan ana Congressman official discussion ug uban pa Congressman Ed. Ano sa agyod ninyo i-file ang maong proposal? Within today until Wednesday, may mga commitment sa tulo ka congressman nga among ourselves. Gasabot lagi ni sa pigo nga ato kong gi-host dito sa among panibalay sa Tagbilaran nga naa si Congresswoman Macfano, si Congresswoman Alexi, and we are also texting each other may tungod sa update sa draft. Our target is today up to Wednesday makafile na to sa bill Committee on Natural Resources. Bago nag-chairman PI, si Congressman Maranyon ang chairman, si Congressman Serdi Maranyon kay namatay man ang chairman sa una, nga si Congressman Pedi Terzaga. Under Siya man may normal. unang- Yes, Congressman, under normal course of action, no, gikan nga ma-refer ni masud na ni diha as first reading sa Congress, i-refer ni sa committee. Pila ka adlaw ka Congressman nga murag mulihok ang committee to do its work kabahin ani. We will be adjourning Congress this week. And then the next meeting of Congress is by the SONA of the President. I think that's July 22. Kanang period of time din ha, doon ay mga panahon nga mag-recess ang Kongreso nga i-allow sa Senate ug House food ang mga committee hearings. So, pwede may magtawag committee hearings, both face-to-face or Zoom, then makapadayon na. Pero kita din Okay, pwede ra ni magtrabaho sila kay ang plenary ray magkuan dili ani, ang plenary ra mo ay mag-adjourn no, but ang mga committees pwede magtrabaho. Okay, refer to the committee sa environment ni mga kaigsunan from 14,000 hectares mga igsuon.
mahimo na lamang 5,000 kape, no? Ang proposal, mga higala, under that protected area. Yes, Congressman. Yes, naputol. Okay, so Congressman, kung mag-adjourn ang Congress, it's only the plenary mo ay mag-adjourn ni ana, pero ang committees pwede magtrabaho. Dili pa miki about this. We will know that on Wednesday in the declarations adjournment kay normally na ay motion ana nga ipasaka kung i-allow ba ang committee hearings during the period of adjournment pareho po sa mga recess period nga na ay specific nga gihimo nga resolution or motion nga pwede nga mag-hearing bisan o recess. Pero magpaabot na by Wednesday. But even then, o pananglitag wala, o why authority nga magtawag og committee hearing ang mga members during the time of the break, kita nga sa Bohol, wa man ta magkinahanglan nga naapatay national nga motawag nato, among ourselves we can do the consultations para inigresyum humana ang legwork sa DNR, humana ang legwork sa atong mga lungsod, sa provincial government, sa mga NGO, sa private sector, padayon ang mahimo nato nga consultation. And what is important is na natay bill as a working paper nga ihatag og official gyud nga mao'y hisgutan sa atong mga katawhan. Congressman Ed, salamat kayo nining pagpasabot sa inyong lakang. Basig doon natin nalimtan nga importante nato nga ipungutana nga wa nato mapangutana, Congressman, kabahin na ng inyong proposal ng amendment ng mga existing nga balaod nato bahin sa protected areas din sa lalawigan sa Bohol. Kuha lang tips. Ako lang request sa atong mga gala sa media, man mangagi ninyo na mga yang komentaryo, input sa atong mga katawhan. We will appreciate nga doon na mo'y ihatag nga summary diri sa mga congressmen sa mga points nga gi-raise. Every now and then, aron makaguide na namo po. Kay ako nga role, that's very important in policy. So, it's not all time nga arimot namo ang tingog sa tao. But if it goes through the media and you input it to us, then that can form part of policy. So, mga importante kayo din. Okay. Salamat kayo, Congressman. We will do that. Atong ihatod diha kaninyo kaning mga hunahuna po sa mga katawhan kabahin ni ini nga maong issue sa protected areas dinhi sa lalawigan sa Bohol. Congressman Edgar Chato, salamat kayo sa panahon nga mong gihatag sa atong tulumanon karon ug mayong buntag kanimo, Congressman Ed. Daghang salamat, Tibbs, ug daghang salamat po sa kagayonan nga gihatag. Ang hinumduman ang chocolates nato naa kasagaran sa 3rd District ni Congresswoman Alexie. Naa sa Congresswoman Banban diri sa 2nd District o niya aligri kayo ka diri sa 1st District usar gyud sa Congress ni Haptebs kana rang naa sa tining katigbian nga boundary. I-verify ko no, Congressman, puslam na nag-istorya ka bahay niya kay si Mayor Alin Pisas na istorya me doon ako ni usapod ka hill nila sa usa ka tumoy nga barangay nila nga Chocolate Hills. Ana-appeal ba na anang giingon og Chocolate Hills, Congressman? Nakadungog ko nga naay Clarin, naay Cerbollones, pero indot ni og ma-validate yun og ma-revalidate yun kay maklaro na yun na. So it's part of the process ang pag-ihap og balik sa mga Chocolate Hills nato karong panahon na, Congressman. Ganit ko nga Chocolate Hills sa 1st District. Paglutaw na sa istorya may tungod sa Captain Speak nga nangadto na nako ang regional director, nangadto na nato ang Pedro Guban pa. Kaya mo mingon ako nga Congressman na may usa sa 1st District. Pero regardless of 1st District or 2nd District, bulanon man tantanan, magtinabangay gyud ta nga ma-address ni ito sa Hopefully. But at the same time, not sacrificing the lives of people. Hopefully, Congressman, no, with your proposal together with the rest duha nga congressmen nato nga masulbad na ni, ma-address na dili na ta maghangad langit og unsay buhaton nato aning Chocolate Hills nato sa Bohol, Congressman Ed. Salamat once again, Congressman Edgar Chato, ug mayong buntag kanimo. Daghang salamat din sa naibutag sa tanan. Thank you. DYRD Gisaligan. Okay, hinaot unta mga kaigsunan nga pinagi sa maong balaod nun nga ilang gipasar mga kaigsunan nga mahimo ng balaod nga mag-improve mga kaigsunan sa Pambe
additional membership ibutang dito. Kiskiso na si congressman as regular member kung dili kuan lang siya, visiting lang o oversight function, dili voting member mga kaigsuonan, no? Kay lisod kung voting member ka, apil ka og ihap sa quorum. Og i-appeal kag ihap sa quorum, mo may congressman mo anha anang maong kasagaran na ng mga pambi meeting. Mo na nga mga kapitan ra kasagaran ang naa. O gi-question na sa mga katawan nganong sila raman unsa may ilang kapasidad, they are not technical persons. Mag-isgot og environment. Mao nga gidugang mga kaigsunan ang ubang nga sektor, no? Nga mga members, tingali mga technical persons ng uban niya na aron makatabang sila sa paghulma og desisyon ang mga kaigsunan kabahin sa pagmanage sa mga protected areas dinhi sa atoang lalawigan sa Bohol. Nagbitbit sa tong oras mga igsuon na 11 minutos man kalabay ang alas 9 sa kabuntagon nang giong-ong ang daghang mga huna-huna sa atong mga katawan diri sa Facebook ug sa ato ang online or ato ang text clamor center. Atong tagdon ni mga kaigsunan karon taon nagbalik nato human niining pipila ka pahinumdom. Mabuhay! Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Flight 234, bound to Hong Kong. We would like to thank you for choosing to fly with NJ Airlines. For your safety, please... Nawalan ka ba ng boses sa gitna ng importanteng trabaho? Maging worry-free sa sakit ng lalamunan, ubo at paos with Ninjom Paypaqua. Bukod sa ginhawa, may pagkakataon ka pang maging maswerte. Dahil sa bawat bote ng Ninjom Paypaqua na bibilin mo, may chance kang manalo ng 100,000 pesos. Thank you for your patience. As I was saying, for your safety, please ensure your seatbelts are securely fastened. For soothing cough relief, trust Ninjom Paypaqua. Available at all leading drugstores nationwide. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Dayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Alang netong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment. TTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang. TTX 500. Mapali sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewel Care o sa inyong suking butika. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water. More water, more life. Pirit, Batang San Miguel. Igawas. Mag-istorya ta. Mirit na, ipagawas na. Paminaw unti ka. Mirit na, igawas ang storya. Pag San Miguel sa ta. Mirit na, igawas na. Ang San Miguel Del Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Napildi mano ni Daog, ipagawas. Salo-salo ang tanan sa beer call ug sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly.
Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osmeña Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam og kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ako og G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid o bitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Fighter wine, fighter wine. Pangkondisyon, fighter wine. Nawawala, bumabalik. Oh, eto na naman! Ito ulit ang back and joint pains. Si Gary V ito, huwag mag-alala with Scalan. Isang tableta, up to 12 hours long-lasting bisa, kaya di pa ulit-ulit ang pag-inom. Scalan! Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Alsa! Kusgan! Kaya po naman ako? Ang lisod, mura nagdali, basta giandaman, ug naay Revicon Forte. Naay calcium, magnesium ug amino acids nga makatabang sa pagkondisyon sa muscle ug bukog. Dapat naay exercise ug proper diet ha. Kusgan! Anumang buha, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduha nga napamatudan, di kalidad o gisaligan ang pilyong tambal. Siguraduha nga alagang Unilab ka na. Alagang tunay, alagang Pilipino, Unilab yan. Nais ko para sa anak ko, proteksyon ng silin para walang pangambang magkasakit siya habang nararanasan ang lamig ng ulan at patak ng pawis tuwing naghahabulan. Nais kong lumipad. Nais kong maranasan niya ang saya ng pagiging bata sa tulong ng silin with proper diet and exercise. Dahil ang kalusugan ng anak ko sa malakas na immunity nagsisimula. Silin, 50 taong haligi ng proteksyon. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of Celine. If symptoms persist, consult your doctor. Silin Plus, 50 taong haligi ng proteksyon. For your dream weddings, debuts, dresses for all occasions, office uniforms, OOTDs, matchy-matchy, and favorite haute couture with high quality yet very affordable. Owned and managed by the design duo Rose and Paul with in-house stylists, master cutters, and experienced tailors. Only at Rose Paul Silhouette. Open from Mondays to Saturdays, 8 in the morning until 6 in the evening. Located at Tabaco Street, Barangay Gugon, Tagbilaran City. Rose Paul Silhouette. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Hello, Ate Judy. Oh, may hilanat ka raw. Oo, sakit sa bakong pero muragwa man may gana akong tambal. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic, ingat. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, iba yung flu na.
pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kung balik-balik ang hilab, pangaslom, ug sakit og tiyan, basin hyperacidity na. Hyperacidity! I-target ang acid sa Cremeles tablet. Hyperpaspas, paspas sa hyperacidity, ingon ka paspas sa 5 minutos. Pareha ka paspas sa aning komersyal. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Cremeles. If symptoms persist, consult your doctor. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Cremeles, Hyperbilis, bilis hyperacidity in as fast as 5 minutes. Try the new Fernando purified drinking water for me and you. Make you stay fit and healthy when it is Fernando. Fernando, drink Fernando, purified and fresh wherever you go. Fernando, use Fernando, the best drinking water for me and you. Fernando, purified drinking water, life together. That search is on. The Outstanding Boholanos Around the World, or Tubao Awards. Pick your nominees and submit them to the Tubao Committee. Nominees for Tubao Awards should be Boholanos by blood or by heart who have distinguished themselves at the forefront of their chosen field. Nominees should have contributed to the well-being of the Boholano community and the nation through philanthropic efforts and in the spirit of volunteerism. The search for the Tubao Awards. Nominees could be in the field of agriculture, visual or performing arts, business entrepreneurship, communication, education, engineering, law, military or protective services, public service, science, and medicine. The search for Tubao Awards is on. Tubao Awards is sponsored by the First Consolidated Bank, FCB, the Bohol Chronicle Radio Corporation, the Provincial Government of Bohol, the Diocese of Tagbilaran, Tigom Bulanon sa Tibuok Kalibutan, and the Confederation of Boholanos in the United States and Canada. Nominations form can be downloaded at tubaoawards.com. Deadline for nominations on May 31, 2024. tubaoawards@gmail.com. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties, live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding reception, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant. Ang super nanay nga gisaligan, di pwedeng malangan sa bughat. Mag-Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat. The time is brought to you by St. Raphael Pharmacy, selling generic and branded medicines with senior citizens discount, vaccines for pneumococcal, flu, and hepatitis B. And find your internist, CB De La Cruz Medical Clinic with Dr. Cindy Brain De La Cruz Acedo, MD, internist specializing in adult diseases. St. Raphael Pharmacy and CB De La Cruz Medical Clinic, your everyday health sanctuary. Ground floor, Bohol Chronicle Building, Biinting Street, beside Governor Galiares Hospital. IATF, inyong alagad ta forever.
Balik na sa tong tulumanon inyong alagad ng adlaw nga Lunes sa mga kaigsunan pizza 20 nining nga bulan sa Mayo. 24 minutos na human nakalabay nga alas 9. Dunay mga text diri mga kaigsunan atong tagdon kini. Mga igsoon na 0938-282-6121. Maayo jud si Gobernador Congressman Chato. Good morning Sir Tibbs. Diin man di ay na sila mga Congressman 2018. 2018 sa pa ha. Atong basahon hindi mga okay. Good morning sa Sir Tibbs. Diin man di ay na sila mga Congressman 2018 nga ilamang ipa-amend ang balaod na nga tulog sila sa 2018. 2018 ba ning balaoda na gama murag taon naman no. Wa pa man ni sila nana ni mga kaigsunan referring to the two lady congresswoman no. Okay. Please ask Congressman Sato what are his accomplishment for the first district. Okay, wala na to ni kuan mga kaigsunan. Also, we want to know about his health condition. Okay? Healthy mo itong congressman. Kaya nakatingog pa mag-istorya na to. Mayo. Ha? Good morning, Kagawad Tibbs. Hangtod karon wa pa jud mahanay ang wa pa jud hangtod karon wa pa jud mahanay ang balaod anang protected area kay og dagko mga resort himuon within protected area wala may DNR og pambe og walay magpost usa pa mahibalui bisan dugay naga-operate daghang mga senador, mga sekretaris, gasusi, init kaayo ang isyu unya karon wa man balita unsa may mga penalty sa mga opisyal sa DNR og pambe og mga tag-iya sa mga resort unsa may penalties o gasigi bag operation. Salamat Kagawad pagbasa. Bitaw. Mulihay mas lang mag-isig og bahin anang naunsaran ng kuan no. Why straight answer mga kaigsuunan. Okay? To avoid confusion classmate. Okay, unsa man ni? Good morning. Any updates sa humani? Okay, napay laing text sa mga kaigsuunan no. Ala sige. Dito sa Facebook mga kaigsunan di ay mga nanggawa sab diri no. Tungason matud pa ni Dudes Plaza tungason nga amendment na sa law Choco Hills makalusot ka na ni Senador Legarda o Senador Tulfo pang ipal election lang kana. Pwede tukason pwede di pero kung mahanay nimo ang maong proposed law kung bill mga kaigsunan with all the necessary supporting documents mga kaigsuonon no. For example, ang 14,000 nga hectares mo mahimo na lamang nga 5,800 no. Tingali gi-minus ani ang mga areas covered sa munisipyo karsada. So mao gyud tingali ni ang nangakuha mga kaigsuonan no. Kay tibuok Batuan mako tingali nga nakuha niini kanang area sa Batuan. Kay the whole town under protected area. Nga di man the whole town covered mga kaigsuonan na ay Chocolate Hills no. Mao na tingali ang bulk of the yuta na diha gagikan mga kaigsunan kanang gikuha ni anang maong proposal nila no as presented by DENR as technical body nga maoy nagahimo sa ilang survey mga igsuon. Good morning Tibbs. Naunsa naman ning tubig sa Porok 3 Maribeles Dawes? Oy, naunsa man di ay? Ha? Hingdaghan? Pila na ni kaadlaw nga way agas sukad jud na naglisod na mi og tubig nga sukad na mayor si Mayor Bulyen. Mao ba? Sige paagasin na Mayor Bulyen ha. Okay. Dunay text diri mga kaigsuunan Good morning Sir Tibbs. Babayap Vice Governor. Oy, Chato Governor. Ligon nga tempo na. 100% daog jud silang duha. 2025 election lansad mo duha. Kuyaw mga kaigsuunan ha. Si Baba mo ay i-vice ni Chato. Paka gagi. Okay. Si Edward Guyano, good morning Sir Tibbs. Si Omar Sainte. Tibbs, dili na 20 meters kundi 20% of the height of the hill. Mauna mga kaigsuunan, no? Diyan muna nang mag 20% of the height outward ato ras tiilan. Mauna na proposal nila nga 20 meters. Diyan muna itong Dudes Plaza,
Okay, humana ni Edwin Mandin, good morning Sir Chibs. Dudong ako, maadjong buntag sir, o maadjong buntag bulanon, dapat malipay kay protected inyong lugar. Protektado mo. Dili kaayo masinati ang kainit inyong lugar kay daghang kahoy. Labon sa ubang lugar, na upaw na ang palibot. Dapat pod na ay incentive ihatag sa mga yuta na naapil sa protected areas. Kung tugutan manggaling sa GNR na maputol og kahoy, dapat na ay ikapuli og tanom. Okay. Si Nolan Evangelista, good morning Vice. Klarong inventaryo gyud kay duha ka klase ang muto sa area kining vegetated hills gitubuan og kahoy ug kining mga muto nga kugon ray mitubo. Ma-brown during summer. Kining vegetated daghang kahoy even diha sa Corelia na ay features nga perfect ang muto, pero normal ni since millions of years the whole island of Bohol is submerged sa dagat through time na purma ang mga limestone nga muto. Classification lang siguro magdaog tanan. Okay, si Salvio Makinano, maglisod jud mo tubig kay sabotage permit gibuhat. Okay, sige. Oras mga kaigsunan, 31 minutos. Human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Ni biliran mga kaigsunan na sa atong linya karon, ang environmentalist mga kaigsunan representing Baywatch. Attorney J, good morning to you. Hi, good morning Tibbs, all the way from Congress in Quezon City. Naana ka Congressman J, Congresswoman J Biliran. Congresswoman J Biliran. Okay. Congresswoman de facto. De facto. Yes, J, naadi ka sa Congress karon. Okay, mag-hearing karon. I-hearing na gyud formally ang katapitang issue sa Chocolate Hills and the PAMB resolution. Okay. Di ba tumada yun before? Kay wa makorom. So karon na gyud ang formal hearing. O sa i-resolve gani ana kato attorney? Katong sa Captain's Peak issue. Okay. Na in relation to the PAMB clearances and the Chocolate Hills Natural Monument. Kay it may be recalled ang Captain's Peak ning nakatukod o kanang swimming pool o kanang ilang structures. The slide already is part of the hills mismo. And then ang swimming pool is within the 20-meter buffer zone na hingon po na tungod ra pod sa PAMB clearance kaning tugot kay katibitang instead nga 20-meter buffer zone outward from the foot of the hill ang ilang gitugot naglimong policy gyud sa PAMB was 20% of from the foot of the hill mahimo i-develop, which is exactly violative of the Proclamation 333. Okay, karong di pa dugay ito na interview si Congressman Ed Chanto, matod pa niya gatapok na silang tulo ka congressman aron i-presentar maybe this day to tomorrow or Miyerkules ilahan ang i-file ang bill no to amend that inipas law no aron makuha na ma-improve na unya usas mga butang nga mahitabo Attorney G. From 14,000 hectares during the time of Ramos, that protected area we are talking about, nahimo na ng 13,100 presently. Under the proposal nila, based on the technical direction sa DNR, nahimo na lang ng 5,883.65 hectares. Ang protected area? Ang protected area, total, sa Chocolate Hills. So, from 14,000? Nahimong 5,000? Nahimong 5,800. Kaya ang dako nga bulk na ni sa area, naagikan sa Batuan. No? Kaya ang Batuan, whole town man gideklarar o protected area. So, kantura tinaling kuan. Kisa may giingon nga ang entire Batuan protected area, wa man na sa law, oy. It's not true. Okay. I even made an article, ana nga, Batuan is not under NIPAS. Kay, if you read the list of protected areas declared under the E-NIPAS, really appeal ang Batuan. Ang sa Batuan lang as a part of the Chocolate Hills Natural Monument, which is only the hill itself and the 20-meter buffer zone.
So I don't know where I don't know where Mayor Humawid got that kuan nga yang giingon nga the whole Batuan is under the Inay Pass. That is not true. And then another thing po, I was alarmed really when I learned nga through the newspaper lang ha. I learned that the 3 Congress representatives have gathered together to file an amendment of the Inay Pass or maybe the Chocolate Hills rules. Ang problema na kaya there was no public consultation. Okay, I didn't even know about it. Mo nagipasabot ni Congressman. Attorney J, mo nagipasabot ni Congressman. Ang public consultation musud na kung ma-officially mahimo na ni siyang proposed bill. Pagkakaroon ilaha pa na ilaha pa na nga ro. Adili inana mo na attorney maghuna-huna kag balaod pwede ka you can go to public consultation as you're in aid to crafting the law. Pwede po na nimo ipasa na sa committee nimo. It's the committee who will do the consultation what it is being referred to. The committee mo na mo sunod. Pero that's very that's very dangerous kay imagine from 14,000 nga protected area mahimo mo na 5,000 so unsan may basis nila? Unsan may protect nila? Tanawon lang tingali attorney og unsang mga areahas na before tingali ta mingon maot na or di na kuan okay basin og di ay mga karsada ni nga mga areas. Di man kay ang protected area ra man kay is the buffer zone of 20 meters. Imposible nga naanay karsada nga na-appeal. Imagine, remember sa time ni Ramos, katang proclamation ni Ramos, supposedly the whole Chocolate Hills National Monument and ang protected area. Nya sa time ni GMA, sa proclamation 333, only the hill and the 20-meter buffer zone outward ang protected area. So unsa na may ilang kuan din ani? Wa na mo buffer zone? Na buffer zone gihapon. Nagihapon buffer zone nila as discussed by Congressman Santo. Nagihapon tong 20-meter buffer zone. 20 meters gihapon. Mo gud gihapon. Yan ang malasan ma'am sa 14,000 hectares to 5. That is one thing that mo na tanawon nimo tili attorney og unsa na no kun unsang mga eryahan na sigurado ko wa mo Chocolate Hills mawa anang 5,000 tingali. Dili ang chocolate. Ang buffer zone, importante mo ganang buffer zone. Good. Correct. So, mo na lagi problema kay, unsa man itong mga, with due respect lang ha, unsa man itong mga Congress representatives, ang ilangan mismo, they are representatives. So, they should first consult the people even before they would pass any bill. That's really very irregular. Pwede tila na inunaon attorney pero mas balaod nga before you pass a bill magkonsulta ka adto ra man jud ka magkonsulta once it is already there no sa Congress misud na sa bill. Sa mga balaura po nang ningon nga public consultation can be done only once it passed. Proseso mo na sa legislation attorney naman jud kay consultation before you approve that. But before you file, di man tila na mandatory nga kinahanglan mo konsulta ka. But ni konsulta sila sa DNR. Ang DNR mo yung naghatag nila aning figure. I remember the DNR is the question ng mga actions sa DNR karon. Pero niingon dapat apilon nila ang kuan civil society. Correct. Ang kami bitik kuan. Pasalamat mo nga naami I'm a very busy person. I have my work, but I'm really finding time just for this to make sure nga ma-protected ang atong mga protected areas. So they know who are involved, aning issue ha. Dapat ila pong apilog tawag. Okay. Di lang kay DNR lang. Attorney J, ang giingon ni Congressman Santo nga kaning 5,883 nga gikuan sa DNR subject to validation pinaagi sa pagkonsulta sa mga taga-barangay ug uban pang mga stakeholders nga maswito bahin ni ani. So na kanang giingon nimo nga consultation naagyo na siya, mahitabo na siya pugon. But only after the bill is passed. It's like putting the cart before the horse. Oh, inana man yun na tili attorney. Ato man yun na i-bill nimo, magkonsulta ka. Na kay raw, ang imuha is raw, na kay raw nga huna-huna. When you pass a law, na kay raw nga huna-huna. Let Congress mo timpla sa imuhang lihok. Inana man tili nang magbalaod attorney. Di ba dapat before, if granting lang ha mo na procedure, pero sakto ka nga Congress representative, you're representing the people. Mo dapat na consultation on before even the law.
Kay very hibaw sila nga daghang tao gatutok ani, and there are already questions raised by the civil society. They didn't even involve the civil society before the drafting. Kanang concern tili nimo attorney di gyud na mawa kay giklaro gyud na ni Congressman Chato nga mo once nga musud na ni public consultation, official public consultation will happen, no. Ang imo lang gi-embark is dunay consultation before the passing of the law, no. Bill, no. Ilahan na ng diskarte sa mga congressman. Naapoy uban nga mayngon ana, no, nga magama sila, no. Maghimo og mga huna-huna, no, kay inana man na imom do nang namay public consultation gyud na attorney, no. Ang pait og ang process sa legislation no wa muna siya. Upa man ni ma-appeal sa process kay upa man ni makasod. So ilaha po ng huna-huna. Munang timplahan. Even before that, if they give importance to the voice of the people, ganting nga, okay, naanas procedure sa kuan mismo. Procedure na sa karita kay I'm trying to occupy my space. Ganting nga mo ano procedure sa Congress, dapat yun siguro on their own na lang nga mag-public consultation sila una. Usa sila mo kuan usa sila maggama og kuan. Imuha po na dure, respect that dure na, no? Imuha po ng mga nindot nga huna-huna, no? Nga before magbalaod ang usa ka magbabalaod mo public hearing sila una. Unsa human once nga musud sa bill, public hearing na pod nga kuan nindot kayo. Saruha og dili ka malami nga balaod, ha. Kaduha ka moagi public hearing, ha? Anyway, usa lang to sa features attorney sa ilahang giingon nga proposal, no. They also have proposed amendment sa PAMBI membership nga kinahanglan expanded do na nay taga tourism, tingali do na nay taga mga environmentalist group nga appeal sa maong PAMBI. Murag usa na sa mga features sa ilahang amendment attorney G, no. Usa kasulti nimo na attorney bahin ang PAMBI. Come again? Sa to, Dibs? Ang PAMBI composition i-amendar pod nila. So naanay idugang nila nga mga membership nga not necessarily barangay captains, no. Naa ang taga tourism, taga religious, na ang nga environmental group, murag ingon ana ang dating. Nabasahan ako. Unya based sa news ning ako ha, napoy they will also tackle issues daw on land ownership, land use, and the land development. Muna akong kuan ba? Naland ko ana ba? Nga naamang tay limitation na gud ang kuan based on the buffer zone. So unsa pa may lang i-tackle nila ana? Nga naa na magklaro ng buffer zone nga 20 meters. That should not be negotiable. Ano mong fear ba? Nga, anha ay igo nga. Mayon nga, mo mag-issue nila no, nga ang mga landowners din nakagamit sa ilang kuan. And that should already be non-negotiable nga. Na ay land ownership, na private ownership, pero limited sa 20-meter buffer zone. So, unsa pa may i-discuss, unsa pa may i-amend, anak, God. Diba? Dugido, gawas po na to, katong gayong 20%, murag wa na mawa na to, murag 20 meter ragyod nga sa buffer zone, murag maorag yun na. Wa magi 20%. Ang pambira man ay guys, tama o 20%. Ang pambira ay buot-buot. Mo na issue ron. So I think they will really get tanglashing karon sa mga congressman, especially maybe Congressman Erwin Tulfo kay suko kay siya ani. Kay matud niya ay mga Boholano, you're not the only one who own the Chocolate Hills. You also own that. So take care of it. Okay. Balik-balik ko ingon. Attorney, please hold your line, no? Kay dunay mo interact sa nato kayo ta ato ni nga dawaton. Hello, mayong buntag. Hello, good morning, Consulted. Jerry, good morning. Yes, Attorney J, mayong buntag. Manager. Kining mangutan na lang ko, Attorney, kay ang mayor sa Batuan, si Mayor Humawid. Tinga naman ko siya nga ang tibuok Batuan murag covered na sa protected area kay naay mga tao diha mga sakop nga naggama og mga negosyo sa mapanalitan sa mga sari-sari store, mga kininiyang vulcanizing, pagayuan naman og kininiyang ECC. So mo tingali ni na lantaw ni Mayor Humawid nga dapat reviewon ni kay napulos naman appeal naman ang tibuok Batuan nga protected area. Now, that's why I wanted to talk to Mayor Humawid pa.
Pero he is not here in Congress. I was thinking he would be coming here para kung siyang may istorya. Nga, wa man na sa Inay Pasgod nga, di man listed ang Batuan as a protected area, unlike sa Luway Lubok Landscape and Seascape, ang Chocolate Hills National Monument, ang Raja Sikatuna, and then the Panglao. So, wag na siya malisted as an entire protected area. So, anhara na mahug ng Batuan sa Chocolate Hills Natural Monument. And it's limited only to the hill itself and the 20-meter buffer zone. So, I was very surprised nang gayon nga entire Batuan na protected area, which is not true. So, sa ato pa, attorney, kanan ang gihimo sa taga-DNR nga pangayuan og isisi. Kini niya mga nag-develop sa ilang yuta nga magtukod og tindahan, magtukod og vulcanizing. Sa ato pa, gama-gama lang na sa DNR. I don't know. I tried to make a research on that. There was an old law. I forgot the number. Pero bahin sa agriculture. Sa agriculture, agrofishery nga, na-appeal ang Batuan. So, I think they should ask the DNR about it on the basis nila. Mas mayo telepon na attorney nga nakatingog ka kay doon naman to'y atong nadunggan ni Congressman Chato nga ini karon nila nga kalihukan murag i-appeal na dugangan kinta og kini ang membership ang Pambe o niya dayon ma-appeal na kinta kamo ang Baywatch, no? So nindot matan-aw ni mo attorney. O mo kadawat og invitation niya. O may kadawat og invitation ang Baywatch. Pero tingali ila pa ba ni proposal? Proposal maghihinganlan man to kaganina nga i-appeal kita kinini ang dugangan, appeal na magrag diha may gingon og Baywatch, no? Nindot po na nga ang Baywatch magalantaw man sa tanan kinta nga kahimtang sa atong environment. So mo ngay po ko nga ma-appeal ka na ni attorney o niya matan-aw po niya basta wa pa ka ma-appeal mahimo ba attorney og tan-awon nimo ang Batuan og tinuod ba nga wa ni ma-appeal kita sa protected area ang tibuok Batuan? Pero I really wanted to talk lagi to Attorney Humawid, pero pa may magka-istorya, and then I will ask him to read the law. It's an old law. Mag-google naman agad. It's an old law on agricultural and agrofishery protection. And actually own protected area. Probably it's that. I see. So dili ang NIPAS law mo ay nakapa-cover nila protected area, No. other laws. No, not inaypas yun. Ako yung Whether ibalik-balik it's a NIPAS or other law, attorney, the thing is the whole area is under protected law, no? So yeah, mo na but, ilang gi-fight. but they're barking at the wrong tree. Kaya ang inaypas ang ilang ipa-amend because of that. Tingali makatabang ka na attorney nga ayaw na maoy amender tong lain nga balaod, no? Kung sang balaudan ang giingon nimo nga maoy nag-cover anang protected area nila. I-appeal magin anak ko maka-istorya ko diri. I-appeal gin anak ko og Grace nganong. Do you have that law now, sir? Attorney, do na ba ka ng balauda karon? Na ba ka ana in your possession unsay nga number ana? Wa na ko naas akong sa computer. Ako lang i-type later kung sa tong law. Basta makuha namin ninyo, mag-google lang mo og protected area, Batuan, agricultural. Dili tong inipas. Well, yes, bisan pag inyong tanawon sa inay paswa jud. Consielbong? Jerry, go ahead. Doon ako'y gamay pangutanan ni Attorney J. Biliran. Attorney, bahin ani ni abang kanini abitang 20 meters salvation sa ini niya mga kining sa beach bitaw attorney nga naanay problema katutuwa nga mga beach nato sa Panglao nga instead nga doon na sa pagtukod daw nila doon na 20 meters salvation. Unya karon purag na problema sila kaya ang ilang mga kinini establishment murag hingduol naman murag mga 5 meters na lang. So unsay imong mga hunahuna ani attorney? Naa magina sa political will sa LGU good. Dapat they will really impose that. Kaya once mutugod sila usa ang tanan na mosunod. Mao ba? Okay, moro po pangutanan nako Consielbong. Daghang salamat attorney o Consielbong. Salamat Jerry. So Attorney Jake, so karong buntag diha sa Congress as a Senate, no? Ang isgutan ninyo kung unsay future ana Attorney Jake, wa maklaro nato unsay mahitabo anang giingon nga Captain Spec swimming pool.
kuan pa na, it will still be discussed here. Kung unsay mga kuan, ibali papaminawon, hopefully paminawon ning tanan ganing submit a position paper. Oo. And Okay. Bongbong, Yes, nanawagan attorney. ng tako sa tanan mga Congress representatives nga please before they submit the draft to Congress have the little bit of concern to ilang gire-represent. Ilang nga Congress representatives, they should have give copies of the draft to the interested groups before nila submit sa Congress ang ilang draft. Kaya sa mga nang mabot na sa Congress kay kuha na ba? Kanang like we have to come here. Di ba lalim po ang pag-ani diri sa Congress. May nang naapa sa grassroots pa. Consultation sila una. Ito ba 14,000 may imong 5,000 o sa may lang basis na. Naay basis attorney. No, dito tali ka mo abot na nagwa kay basis. Ang imo na lang tingali, ang tanawo na lang nato og basig dunay angay nga protected area nga sa ilahang proposal na wagtang. Murag No, exactly. Muna ang hadlok ana. Muna ang point. Muna ang point. Kay why should we mura na nag-basketball good nga nang ato mang pa-shooton nga lisod na ng babagan once ma-release nagbola bitaw. Una example ba? So dapat masanta na or ma-address na even before maka-action og shoot sa bola, sa goal. Kanuna example sa akong teacher before. Now you know, Attorney J, you can communicate sa mga ni Congressman Chato, no? Unsa nang iyang mga proposal aron matanaw na nimo kay wa pa mo pwede ma-file, kaduha pwede maapas pa man mo, di pa man balaod, layo pa ni tinuod, no? Mga hatag siguro mag-formal letter ni Congressman Chato na I tried to contact Attorney Abel. Pa mo reply. Okay, I'm certain attorney kanang imong mga fears murag matubag tingali na sa anang maong proposed nga law, no? Pero ako kaya na-erase diri. Ako na-erase na diri kay Committee on Environment, biyan na sila. And then, nangabot na yung mga Congress. Pero kung mo abot ana Attorney J, di para sa ka-comment dili ana ka pa mo abot. No, I will already invite your attention to that. Okay. Amendment for kanang para pud kibaw na sila once mo abot nila, at least kibaw na sila sa mga concerns sa mga grassroots tinuod. Like us. Okay. At balitaay lang ta Attorney J unsay mahitabo diha pohon sa Senado na man kana o unsay future anang Captain Speak, okay mo rag ang mga tawo nagsunod ug unsa man mahitabo ana? Malagi kay kuan pod kanang maluid po nila kay biktima ra pod sila sa mga wrong policies sa mga atong mga agencies manggod. Okay, Attorney J, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag, mayong buntag kanimo. Thank you very much. DYRD Gisaligan. 23 minutos mga kaigsunan kon 53 minutos sa mga nakalabay ng alas 9. Dunay mga reactions diri ang atong mga katawhan. Why man sige lang guba kasada Punta Cross og Luon? Mo ba kay bag-uhon na, gubon kay bag-uhon. Kung na Typhoon Chocolate Hills ang batuan nasa mata. Okay, ang batuan nasa eye. Kung maunay patakaran ni Attorney Biliran, wa na lang tay Congress. Adi ang giiya lang giingon nga kinahanglan mo konsulta mo ra man to siya nangutan ani ingon nga mo konsultahon sila. Okay. Depende na sa author mga kaigsunan sa usa ka balaod no. Kita magbabalaod mabuta lokal mga kaigsunan kung maghuna-huna tag balaod magsugod na si imong huna-huna. Human imo mo konsulta ka sa mga expert, mo konsulta ka sa mga technical persons. Sakto ba ning akong huna-huna? Nga mag-ingon anita. So mangutana ko sa mga expert kintahay mga kaigsunan no. Kadtong mura og mga stakeholders. So okay ba ning ako ang propose ng ordinansa? Usa ikasulti nimo, okay. I do consultation before I pass that into ordinance mga kaigsunan no. Pero dili na public consult. Diskarte ra na sa author. Diskarte na sa author no. Pero ang ka-author ni J i-public hearing una usa i-pass. Depende diskarte na lang na sa author. Ang importante mga kaigsunan nga inigsud ana na di jud mawa ng public consultation no.
diskarte na sa author. Pero are you entitled nga mo demand ana? To demand is one thing, no? Pero ug mingon kag entitled ka anang public hearing, that is another, no? Dili na tingali na entitlement nimo nga kinahanglan konsultahon jud ka. Okay, dunay mga text dire. Fake ng protected area, batuan na ay corruption ana to give way makakolek og ECC clearance pay. Okay, mao man naka-alarma nila didto kay matud pa ni Attorney Dudo, gipaninglan sila sa DNR, oy ni violate ka. Kay mao na protected area ning imuhang gam-anan ning imuhang kalihukan. So ni violate ka, so mao na imuhang penalty. So mao na naka-alarma ka nga sukog mga tao. Dugay ra nagpuyo dire. Ngano man nga naka-violate naman hinuon me. Nganong na protected area naman di ini. So dito na alarma sila nga ang tibuok di ay batuan under protected area. Ang Attorney J lahi nga balaod. Dili ng Chocolate Hills nga protected area law. Maoy naka-protected area ng tibuok batuan, lain nga balaod. Munang nangutana tag unsang balaoda na atong gi-assignment niya kay dili ready siya po muhatag mga kaigsoon na sa iyang computer, no? So just the same whether it's the Chocolate Hills protected law or other law nga nagpahimutang sa tibuok batuan under protected area, the same the bottom line is the whole town is under protected area. Nga tungod niya na di na kalihok ang mga katawhan. Mao na nga gustong i-amendar pero barking at the wrong tree matud pa ni Attorney J mga kaigsunan, no? Dili nang nipas law mo i-amendar lain nga balaod tingali. Okay, ipa-investigate ng mayor sa Batuan og DNR Bohol. Ngano ikaw doon sa tulis at tubang sa taga Batuana protected area para makatulis ng taga DNR. Wala sige. Okay, napay text dire. Mga kaigsunan atong basahon. Sir Tibbs, attorney na si Attorney J. Biliran. Abogado lagi mga kaigsunan pero wa man mo balaod nagaingon nga usa ka mo pass og mugama og balaod. Kinahanglan mo public hearing ka una wa may balaod nagaingon ana nga sa tupa tanang congressman usa sila magamag balaod public hearing sila una. Kay ang prosesos balaod public hearing adto na kun musod na nang imuhang proposal ngadto sa hawanan sa Kongreso, i-file mo na sa secretary, mga kaigsuunan, human basahon na as first reading, human i-refer na sa right committee, the right committee will do the public hearing. Pero ang Attorney J, kinahanglan, konsultahon mi daan, usa na gamon, usa na ipas. So, ihapon ang punto, nindot mo po na, mga kaigsuunan, aron hapsay na, nag-abot dito sa Kongreso. No? Ang Sibilya po na ay project diha sa poblasyon, sige lang, project sa poblasyon, sige lang gabakbak sa kalsada pero way gasunod og semento nga hapit na laba ang ting-uwan. Naa lagi na hawata lang maabot ra na kay basta kay gibakbak naa jud na mga kaigsunan mo sunod ana ang semento, no. Kontraktor ipadali kay ting-uwan ako, no. Kay kung dili na sementohon na dili pa man puna nila bakbakon mga kaigsunan kay makahasol man. Good morning, Sir Tibbs. Feeling ra kaayo entitled si Attorney J tungod kay environmentalist siya kinahanglan gyud siya konsultahon. Hapon na mga kaigsunan. Doon na pay text dire. Ato ning basahon. Good morning. Hilasan man gyud ko anang GJ Biliran oy. Pinaanad gyud. Dili mga kaigsunan nagpakabana gyud si Attorney J bahin sa ato ang kinaiyahan. Mo gyud na importante ana mga kaigsunan. Mao na nga aron di jud makalusot ng kun aron makalusot ang huna-huna nga nindot dapat konsultahon sila ang mga environmentalist, no? Kay aron do na sila input kun mag-isgot ka og panday balaod sa imaadyo ang atong balihon. We will ask them to draft a proposed law or amendment to existing laws bahin ana mga kaigsunan coming from the environmental group. Kung sa po ilang version of the law, no? Kay pwede man ka mo gama kag balaod. Imo kung ihatag sa congressman, ikaw may maggaray. Igaray lang maong balaoda. Propose law ihatag sa mga congressmen nato. Na ako'y pwede ba ni, no? Aron makadungog puta unsa ilahang version mga kaigsunan kabahin niini, no? Alarming tuod ning 14,000 hectares nahimong 5,000 na lang mga kaigsunan, no? Basin dunay mga Chocolate Hills ani nga dili na appeal ani nga angay i-appeal, no? So makaalarma gyud na
So ang atong buhaton ani atong ipangutana sa DENR kay sila may nagsurvey aning 5,883 ug unsay coverage niini. Pila ka Chocolate Hills and its buffer kanang outward 20 meter apil ba gyud ani. Inclusive ba gyud ni anang butanga kay kun dili makaingon ta nga uy dapat dili usmo na to ni no kay ang protected area ni gamay man. Normal konsultahon kay taxpayer man dapat nagi consultation. Bro, giklaro beton na ni Congressman Sato, mosunod ra ani ang formal consultation teams no. Nga once nga ma-refer na ni sa committee. Kay di pud nindot ng consultation mga kaigsunan kay ngano makatabang na sa pagpanday sa nindot nga balaod no. Kay kung maghangad langit ra ng mga congressman without consultation, lisod na no. So ang ato lang process, diskarte na sa mga author. Magkonsulta ba sila before they pass the law? Mga kaigsunan or adwato na lang ang formal consultation. Aron adto na ang mga input sa musod mga kaigsunan. Wala man tayo oras. Napupos na ang atong pagpanaguban mga kaigsunan. Ako na lang magpahinumdum kaninyo nga motumar kita kada adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay epektibo kini mga kaigsunan mo wagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa take every day G-Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Napupos na pod mga higala atong pagpanaguban karong buntaga adlong Lunes ugma na pod. Bagong Martes mga kaigsunan ang atong atubangon. Mag-uban ta sa kahanginan dinhi lang yapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat kini si TIBS, ang friend mo forever. IATF, inyong alagad ta forever. Good morning, good morning. Way balingay, DYRD kanunay. Time check is brought to you by Silin Plus, 50 taong haligi ng proteksyon. Time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Kahit kailan, walang iwanan. Time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Time check is brought to you by Alaxan. Sa maliit o malaking aray, Alaxan FR agad. Aray.